Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-25 sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, telcos at iba pang service provider sa Oriental Mindoro, ipinatawag ng sangguniang panlalawigan hinggil sa reklamo ng di umano'y hindi magandang serbisyo. Ikalawang bugso ng proyektong Pawis Ko Ambag Ko sa bahay mo ng Rotary Club of Victoria, umarangkada sa Barangay Paitan, Bayan ng Nauhan. At kasalang bayan at libreng pagpaparehistro, idarao sa lungsod kaugnay ng Civil Registration Month. At sa detalye ng ating mga balita, bilang pakikiisa sa pagunita sa anibersaryo ng EDSA Revolution, 25 ng buwang kasalukuyan, kanselado ang klase sa lahat ng antas, bagamat karamihan sa mga kabataan ay hindi pa lubusang nauunawaan ang kasaysayan ng pag-aaklas ng maraming Pilipino laban sa diktatorya ng rehimeng Marcos. Dito sa lalawigan, tila maagang bakasyon para sa mga bata ang kawalan ng pasok. Ngunit tiniyak naman ng mga guro na hindi ito gaanong makaapekto sa daloy ng klase. Bagamat ilang linggo na lamang at magtatapos na ang taong panuruan 2013-2014. Samantala, bagamat sa Maynila, partikular sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala bilang EDSA, naganap ang makasaysayang revolusyon. May mga Mindoreño rin na nakiisa sa nasabing pagkilos upang wakasan ang diktatorya kung kaya't sila mismo ay bahagi ng kasaysayan. Sa ibang balita, lumapit ang punong barangay ng Paitan, Bayan ng Nauhan kay Vice Governor Yumaylito Dolor hinggil sa problema nila sa nasisirang bahagi ng hanging bridge sa kanilang lugar na siyang daan upang makapaglabas ng produkto mula sa kabundukan tulad ng mga prutas at iba pang tanim ng mga katutubo. Makikitang hagdan na yari sa kahoy lamang ang ginagamit nila upang makaakyat sa tulay na siyang itinuturong nagpapahirap sa mga residente sa pagtawid. Ayon pa kay Kapitan Bernardo Lintagin Jr., di rin ito magamit kapag umaapaw ang tubig dahil sa umaabot ito sa mismong pundasyon ng tulay at napipilitang maghintay sa pagbaba ng tubig ang mga katutubo sa magkabilang pampang ng ilog na nagresulta naman sa pagkasira ng kanilang mga produkto. Tiniyak naman ng Vice-Gobernador na gagawa niya ng aksyon ang nasabing suliranin. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Itinalaga ang buwan ng Pebrero bilang Civil Registration Month at kaugnay nito, ilang aktibidad ang nakahanay na isa sa katuparan sa pangunguna ng mga civil registrars. Dito sa lungsod, ayon kay City Civil Registrar Nelly Asturias, magkakaroon sila ng free registration sa darating na Biyernes, 28 ng buwang kasalukuyan. Everybody shall avail of the free registration. Ang first consideration when registering facts of birth or death or marriage ay yung legal requirements. At with the consideration of the ISO requirements, ang civil registrar ay one of the implementing departments regarding ISO or your international standards.
Anya pa, marami pa rin ang nagkakamali sa pagbibigay ng detalye ng mga irerehistro, lalo na kung late registration, kung kaya naman nanawagan siya sa mga magulang na irehistro ng maaga ang kanilang mga anak. Ako'y nananawagan sa lahat ng Kalapeño na magrehistro ng kanilang mga anak sa within the first 30 days after birth. Otherwise, magre-register sila ng late and they have to comply with the requirements regarding late registration. Malingit kasi nung unang panahon, kaya nagkakaroon ng maraming errors, ay inirehistro ng huli. Meron dyan na na-rehistro na babae, lalaki pa na. Samantala sa bisa ng RA 10172, maaari nang itama ng Civil Registry Office ang maling araw ng kapanganakan at kasarian ng isang tao sa mas murang halaga kumpara noon na umaabot ani ng 20,000 piso ang halaga ng gasto sa bawat maling entry. Sige ng Asturias ang kasalukuyang presidente ng Philippine Association of Civil Registrar, Region 4B, at isa sa mga board of directors sa nasyonal na level ng asosasyon. Sa kaugnay na balita, maliban sa libreng registration, isa pa magandang aktibidad ang ihahandog ng City Civil Registry Department, ang kasalang bayan na magaganap sa ika-17 ng Marso bilang bahagi na rin ng selebrasyon ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Calapan. Ayon kay City Civil Registrar Nelly Asturias, kung ang magpapakasal ay nagsasama na bilang mag-asawa sa huling 5 taon, kailangan nilang magpresenta ng affidavit na nagsasabing nagsasama na sila sa ilalim ng probisyon ng Article 34 ng Family Code. At kung hindi pa naman nagsasama ay kailangan ng 10-day posting requirement bago bigyan ng marriage license. They have to apply if the contracting parties are living together as husband and wife for the last 5 years. They have to execute an affidavit stating that they have been living together under the provisions of Article 34 of the Family Code. Kung hindi naman siya, ay kailangan ang 10-day posting requirement before the issuance of the marriage license. Base aniya sa dami ng mga nag-iisang digdig sa kanilang mga inorganisang kasalang bayan ng mga nakaraang taon, patuloy ang pagtaas ng mga ito kung kaya naman inaasahan nila na maraming muli ang sasali sa kanilang mass wedding ngayong taon dahil napakalaking tipid aniya para sa mga mag-asawa na hindi na sila magbabayad pa ng application fee na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Salipay ang marriage license na lamang ang babayaran na nasa 200 piso lamang ang halaga at may regalo pa silang matatanggap mula sa punong lungsod. Bago ikasal, sa ilalim sa counseling ng CSWD, City Agriculture, CHSD at Civil Registry ang mga magkakapareha. Samantala sa ika-7 ng Marso ang deadline ng aplikasyon para sa kasalang bayan at ang sumusunod ang mga requirements: birth certificate, cedula at parental consent o advice na may valid ID ng magulang para sa mga edad 18 hanggang 24 anyos. Habang maliban sa birth certificate at cedula, kailangan naman ng Certificate of No Marriage mula sa NSO para sa mga magpapakasal edad 25 anyos pataas. Antabayanan na iba pa mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nitong Lunes sa 21 ng buwang kasalukuyan, ibinatawag ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Transportation, Communications, Public Information at Mass Media na pinamumunuan ni Bukal Juan Paulo Luna bilang chairman. Committee on Power and Energy and Other Public Utilities kung saan si Bukal Apollo Ferrare naman ang chairman. At Committee on Laws, Ordinances and Legal Matters na pinamumunuan naman ni Bukal Rafael Infantado ang mga telecommunication companies at iba pang service providers na nag-ooperate sa Silangang Mindoro upang talakayin ng umano'y tumataas na reklamo hinggil sa hindi magandang serbisyo ng mga ito. Mismo si Vice Governor Yumarito Dolor ang gumawa ng resolusyon na nag-aata sa mga nasabing komite na magsagawa ng hearing hinggil sa hindi umanong magandang pagbibigay serbisyo ng telco sa lalawigan. Dumalo sa hearing ang mga kinatawan ng iba't ibang telecommunication companies at ilan pang service providers sa probinsya gayon din ang NTC sa katauhan ni Region 4 Director Joselito Leines. Pinagpaliwanag ng mga kasapi ng SP ang mga kinatawan ng Globe, Smart at Sun hinggil sa kawalan nila ng signal hindi lamang ng cellphone kundi maging ng internet. Ngunit ayon sa mga ipinadalang representatives ng mga nasabing telcos, hindi sila maaaring sumagot sa lahat ng katanungan. Sa halip ay kokolektahin lamang nila ang concerns ng sanggunian at ipararating ito sa kanilang central office kung saan may departamento naman umanong nakatalaga upang tumugon dito. Ganun pa man ayon sa Globe, nasa proseso umano sila ngayon ng paglipat sa bagong teknolohiya mula sa 2G patungong 3G. Maging ang mga spam messages at pagkain ng load ay hindi pinalampas sa mga bukal at base sa paliwanag naman ng NTC, dapat ay ipaabot ang subscriber sa kanilang tanggapan ang reklamo at ayon sa NTC, dapat ay ipaabot ng subscriber